templo, si church, para tayo ay magpuri. Yan, magpuri, sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Amen? Kaya yun, ito kasi yung topic natin. Worship, pagpupuri. Amen. Salamat sa Panginoon at binigyan niya tayo ng topic sa umagang ito, ang pagpupuri. Pero ano nga ba yung pagpupuri na alam natin? Pero bago yun, salamat sa Panginoon. Yung nga sabi ng asawa ko, nung kami nagbabiyahe, pauwi, talaga iningatan kami ng Panginoon. Makalain mo, mag-overheat yung sasakyan. Naputol yung connection ng radiator, yung hose. Kaya yung tubig, nauubos na, hindi namin alam. At buti gising siya, umusok, nakita niya umusok. At salamat sa Panginoon kasi eksakto sa mayroong doon kami sa gasolinahan na natapat niya, naputol yun. Lumampas lang kami ng konti pero nakapalit pa kami. Eksakto, kaya ang Panginoon talaga ay talagang gumagabay. Pero pinalalahanan naman ng may-ari ng sasakyan, yung driver namin, pero hindi namin akalain ganun pala siya. Sumisirit yung natatanggal yung connection sa radiator, yung pala yung sinasabi niya. Kaya laging i-check yung tubig. Kapag uminit pala, natatanggal siya. Kaya yung pala. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi niya hinayaang mag-overheat kami sa gitna. Kasi ang ganda ng kalsada, ang bilis namin eh. Ang bilis magpatakbo ng driver namin eh. Ang ganda ng kalsada, kaya sarap matulog. Malakas ng medyo mambol ng bumpa. Mahangin. Kaya tulog kaming lahat. Buti gising Sister Nora. At napansin niya na umuusok yung van. Kung hindi, maaaring madisgrasya kami noon sa oras na yun. At ma-stranded sa gitna, ay maulang pa naman. Diba? Kaya maaaring madisgrasya o kaya may stranded doon. Tagal lang kaming makauwi. Okay? Kaya purihin ang Diyos. Kaya sa kanya lahat ng parangal papuri. Hindi lang yun. Kuha kami ng mga patutuo buhat sa aming mga Korean teacher doon. Yun nga, kaninang umaga, yung nag-Sunday school ako, nagbasa tayo ng Bible, ibinahagi ko yung aming professor na Korean, na galing sa Korea, na pumunta siya sa Pilipinas, meron siyang sakit liver cancer. Meron siyang 7, sabi Sister Nora 7, pero dinig ko 5. Naoperahan na yung 2 bukol. May 3 bang natitira, o 4 na natitira. Sabi natin 7, 3 yung natanggal, 3 yung natitira. At yung 3 bukol na yun, hindi pwede tanggalin kasi delikado. Ikamamatay niya. Kaya hindi niya pinatatanggal, nagagamot siya habang nangangaral. Naisip ko lang, sa ating buhay, nagpupuri tayo sa Diyos, alam natin yung pagsamba natin, pero pagka may sakit tayo, ang lapit lang naman ng bahay natin sa church, diba? Sinisang gano'n. Naisip ko lang naman, maraming mga believers na ganyan. Pero nakita ko kasi yung buhay niya, nawa, Lord, magkaroon kami ng puso at kaisipan na katulad niya. Okay, na talagang sa lahat ng pagkakataon, pinagbabawalan siya ng asawa niya na huwag na pumunta sa Pilipinas. Kasi delikado yung nilagay niya. At babiyahe siya, aeroplano. Pagmula dito, imagine niyo tayo, hindi na tayo namamasahe. Sa church, alapit na lang eh. Pwede mag-tricycle, pero siya aeroplano. Meron siyang liver cancer. At hindi basta-basta sakit yun. Okay? At hindi niya maipa-opera, kahit na may mapa-opera pala siya, kasi delikado. Kaya handun lang siya. Pero sa kabila lang sa kanyang sakit at karamdaman na yun, pumupunta pa rin siyang Pilipinas para magturo ng salita ng Diyos. At ang sabi niya, bago kami maghiwa-hiwalay, last klase namin, ayaw na talaga ng asawa ko na pumunta ako dito kasi nga sa karamdaman ko na ikamamatay ko. Pero, pag sinabi ng Diyos niya makarating ako nitong August, kasi ang klase ulit, July, August, pupunta pa rin ako kahit ikamatay ko pa yun, sabi niya gano'n. Kaya salamat sa Panginoon, napaisip tuloy ako noon. Sabi ko, samantalang ako, minsan malakas ang katawan, walang dapat igamot. Pag may mga bagay na gagawin, hindi talaga ako makapunta din sa church. Pero siya, believe o nakaka-encourage talaga buong buhay niya, binibigay niya na sa Panginoon. Amen? Isip tuloy tayo. Minsan may laglag lang,
masakit lang yung paa, may konting gout lang, may sipon, may tubo lang tayo, hindi na tayo makarating sa church, hindi naman tayo sumasakay ng aeroplano. Kaya nakakatuwa, nasasaksiyan namin dun yung mga pagtotoo nila talaga sa buhay nila talagang ginagawa nila. Kaya nga, kita ko yung katawan niya, iba na sa dati, medyo payat na siya ngayon. At medyo parang nag-mature siya sa chemotherapy pala siya. Kaya gano'n. Kaya nagpapasalamat sa Panginoon kasi kailangan nating makakita ng mga may gano'ng patotoo. Para din lumakas tayo at magising yung ating mga pananampalataya din dapat na totoo sa Panginoon na kagaya niya na lahat ng bagay ginagawa niya para maikalat ang mabuting balita, lalo na ngayon nakikita natin, malapit ang dumating siya. Amen? Yung mga digmaan sa ating labas ng bansa, lalo na yung Israel, na binabanggit naman sa banal na kasulatan, na bagamat walang nakakaalam ng araw na yun, ay maaaring isa yun sa mga propesiya na maaaring tinutupad na ng Diyos ngayon sa buhay natin. Kasi nasa panahon na tayo ng mga huling araw na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Anytime pwede lang mangyari, o maaaring bukas, makalawas, sunod na buwan. Yung mahalaga, lagi tayong handa. Kaya natuwa ako sa professor ngayon, sa sitwasyon niya na yun, lagi siya talagang handa. Kaya tinuro niya sa amin yung mga bagay na dapat din namin matutunan at malaman pa kahit na matatagal na kami mga lingkod ng Diyos. Kaya kung pinakikinggan nga namin yung mensahe, sa isip-isip ko parang wala na yatang maliligtas sa kanyang pagtuturo. Pero kinalaunan, unti-unti na intindihan na namin. Yan, kami nagtatanungan, ba't ganun yung turo niya, parang wala lang maliligtas. Talagang hindi talaga biro ang kaligtasan. Kailangan talaga totoo sa ating mga buhay kung talagang tinatanggap na natin ang Panginoon. Kasi hindi tayo makapagtago sa Diyos eh. Ang lahat ay lantad at hayag sa Diyos. Omniscient ang Diyos. Yung iniisip mo, yung ginagawa mo, sa loob ng tahanan mo, sa church, sa lahat, saan ka man naroon, alam yun ng Diyos. At alam niya ang mangyayari, at alam niya ang iyong sasabihin. Alam niya ang iyong iniisip sapagkat siya ay all-knowing God. Kaya purihin ng Diyos. Lahat ng iyon ay paalala sa amin at dala-dala namin sa aming pag-uwi ngayon. Kaya naman purihin ng Diyos. Sa ating pagpupuri, dapat totoo ang ating pagsamba sa Diyos. Amen? Yan, dapat natin malaman. Kaya ngayon, nag-isip ako ng topic na pwedeng topic. Binigyan ako ng topic ng Diyos. Worship, yan. Pagsamba sa Diyos. Alam mo ang pagsamba sa akala natin? Yung pag-aawitan ba? Kasi dalawang uri ng nag-worship na kumakanta. Alam po yun, sa nakakalam. Meron pa kayo alam na dalawang klase yung tao na umaawit ng papuri. Kasi kapag umaawit ka ng papuri sa Diyos, pagpupuri din yun eh. Tama ko ba? Pagpupuri din yun. Okay? Pero dalawang bagay ang meron sa taong umaawit na yun. Okay? Ito ang isang bagay na isa na natutunan ko. Hindi pa ito yung topic natin ha. Sinasabi ko lang. Kasi lahat tayo kapag sinabi yung pagpupuri sa awitan yan. May dalawang uri ng tao yan. Yung isa umaawit, paraan ng emosyon niya lang. Tandaan yan, emosyon lang. Naiisip at nararamdaman mo, nakikita mo yung lyrics, sumasalamin sa buhay mo ng kanta, medyo naluluha ka. Kasi naaalala mo yung mga bagay na talagang nangyayari sa iyo, emotion yun. Pero dapat pag nagpuri tayo, yung totoong pagpupuri. Dapat yung talagang pagsamba sa Diyos. Na talagang kinikilala mo yung Diyos sa buhay mo bilang Diyos, Panginoon, Hari ng buhay mo. Kaya maging totoo tayo sa ating pagpupuri sa Diyos. Okay? Kaya ito naisip kong topic para ipaunawa kung paano dapat tayo magpuri sa Diyos. Kasi may dalawang uri na nagpupuri sa Diyos. Isang emosyon niya lang, at isang totoo talagang nagpupuri sa Diyos. Kasi okay, marami namang klase ang bumubuo sa pagpupuri o pagsamba sa Diyos. Magbigay tayo ng mga alam natin na bagay. Kung paano, kung ano yung mga bagay na bumubuo sa pagpupuri. Pagbibigay, tama, ano pa? Paglilinis, teachers. Tapos ano pa? Pagkikinig ng salita ng Diyos. Pag-awit, yan, kasama na yun. Pag-awit, pagtugtog, pagbigay ng kabutihan sa iba. Pagpuri, pagsamba sa Diyos yan. Pagbabasa ng banal na kasulatan at pagsunod sa kanyang mga utos, pagpupuri. Marami. Binigyan tayo ng Diyos ng mga gift. At ang tawag doon, pagsamba sa Diyos na dapat natin gawin para sa Diyos. Amen po ba? Kaya maraming paraan niya. Kaya lang dapat itong gawin, huwag emosyon lang. Dapat talaga
totoo sa ating mga buhay na naiintindihan natin ang totoong pagsamba. Kaya naman sa umagang ito, gusto kong mangusap sa pagsamba o worship. Yan, worship. Worship. Pagpupuri sa Diyos. Yan. Kaya kung meron tayong mga Bible, makibukas tayo sa aklat ng mga awit, chapter 103. Verses 1 to 22. Ayan, babasahin lang natin yun. Awit 103, verses 1 to 22. Pero bago yun, ano ba ang definition ng worship, ng pagsamba? Okay? What is worship? Sino nakakalam? What is worship? Worship is pag-aawitan, Pastor. Ginamit natin kanina yan. Binubuo niya yung worship. Worship yung pakikinig ng salita ng Diyos. Tama. Lahat yan tama. Lahat ng mabubuting naisip nyo. Tama. Pero, ang definition ng worship, it is a proper response to God. Okay? Tama ba? Ito ay tamang pagsangguni o karapat-dapat na paghatid sa Diyos. Okay? Pagsamba sa Diyos. Response, pagtugon sa Diyos. Salamat sa worship kasi nakakapagbigay tayo ng tamang kaparaanan para dakilain ang kanyang dakilang pangalan. Kaya tandaan natin, what is worship? Worship is a proper response to God. Okay, tandaan natin, yun yung meaning niya. Kaya kapag sa dictionary, isinerse mo yung worship, pagpupuri sa Diyos, isang marugdog na pagtaas sa kanyang dakilang ngalan. Sa kabuuan, ito ay tamang pagsangguni sa Diyos. Dito tayo nagkakaroon ng pagkakataong madakila ang Diyos sa pamamagitan natin pagsamba. Kasi lahat ng mabubuo sa Kanya, puro sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kaya, it is a proper response to God. Okay? Kaya, awit 103, pero ito yung tanong na dapat natin sagutin. But why? It is necessary to give God proper response. Ayan, tama ba English ko? Binugil ko lang siya. Tama rin ba, Brother Kiron? Bakit kailangan natin ibigay sa Diyos ang tamang pagsangguni o nararapat natin kapahayagan ng kanyang kadakilaan sa Tagalog? Okay? Bakit? But why? Tama ba, Brother Kiron? But why is necessary to give God proper response? Tama rin ba? O, tama. Buti na lang. Sumama tayo doon. Ginugil ko yun. Okay? Nag-chrome ako kanina. English, Tagalog. English, Tagalog. Tagalog, English. Okay. But why? Pero, bakit? Ang tanong, bakit? Key question, bakit kailangan bigyan mo ng karapat-dapat na sangguni o tugon ang aking pasasalamat o kadakilaan ang Diyos? Amen. Yun yung natin sasagutin. Kaya, awit 103, verse 1 to 22, basahin natin at malapit na 11:30. Ako na lang po ang magbabasa bago tayo manalangin. Amen? At sundan nyo na lang sa inyong pagbabasa, sa inyong upuan, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa. Pero bago yun, ang pag-ibig ng Diyos, awit katha ni David. Si David ang gumawa nito. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan ay siya nagpapatawad at anumang aking sakit, binagumot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Si Yahweh ay umahatol, ang gawan ay katarungan, natatamo ng inapi ang kanilang karapatan, mga plano niya, utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gawain na saksihan ng mga Israel, si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig. Banayan nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil, bagamat tayo may sala. Ang guwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Kung paano mahabag ang Ama sa anak niya, gayon
niya nahabag sa mga may takot sa kanya. Alam niya sa alabok itong ating pinagmulan, at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ang buhay ng tao ay parang dabo ang katulad, sa parang ay lumalago na katulad ng bulaklak, nawawala at nalalagas. Kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan sa sino man sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan, at ang magtatamol ay ang tapat na kasunduan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon, nilikha magaharing walang hanggan. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at kanyang sumusunod. Si Yahweh nga ay purihin ng buong sangkalangitan, kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin niyo si Yahweh, kayong lahat na nilalang sa lahat ng mga dakong nagahari ang may kapal o aking kaluluwa. Si Yahweh ay papurihan. Amen. Purihin ng Diyos, tayo'y manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito, sa iyong buhay at banal na salita na amin binasa, Panginoon. Nawa ito'y ipaunawa mo sa amin. Ikaw ang may taas maparangalan, ikaw lamang, wala nang iba. Purihin ka, Panginoon, patubayan mo kami. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Purihin ng Diyos. Nawa, nabasa rin natin yung awit 103 na ginawa ni Haring David, na walang ibang dapat tayong papurihan kundi si Yahweh na ating Diyos. Yan. But why is it necessary to give God proper response? Okay. Yan. Bakit nga ba natin, ayon sa ating binasa, bakit natin kailangan bigyan ng tamang pagsangguni ang Diyos? Amen. Sa ating mga buhay. O, yan. Bilis ang oras. 11, 10. Yan yung tanong na dapat natin malaman. Meron tayong tatlong bagay kung bakit dapat ang Diyos ay bigyan natin ng tamang pagsangguni. Amen? Dapat talaga yung worship natin, hindi emosyon lang. Okay? Dapat talaga totoo sa buhay natin. Bakit? Number one, kasi siya ay Diyos. He is God. Siya ang lumalang sa atin at sa lahat ng bagay. Amen? Mayroon bang ibang lumalang sa atin? Meron, Pastor, yung nanay at tatay ko po, nilalang ako. Pero sino lumalang sa nanay at tatay mo? Yung nanay at tatay niya po, Pastor, bakit? Eh sino lumalang sa nanay at tatay ng nanay mo? Yung nanay at tatay niya rin, naghaling kala Eva at Adan. Amen? At sino lumalang kala Eva at Adan? Yung Diyos. Tama? Kaya, bakit natin siya bigyan ng tamang pagsangguni o pagdakila? Kasi siya ang creator ng buhay natin. Okay? Siya ay Diyos na may dalang ng bawat nakikita natin. Maging sa mga bagay na hindi nakikita. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ang may dalang yan. Tayong mga nakikita ay hango sa mga bagay na hindi nakikita, na nilalang lang din ng Diyos. Amen? Kaya dapat natin siya bigyan ng tamang tugon, o dapat natin siyang bigyan ng ating worship na totoo na dapat natin ibinibigay at nauukol sa Diyos na yun. Amen? Kung babasahin natin yung awit 103, 19 to 22, babalikan natin. Awit 103 verses 19 to 22. Sabi rito, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Kaya ang ating mga suot, andito lang din sa ating binabasa. Okay? Sabi ng 19, verse 19, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Sabi natin kanina, lahat ng mga bagay, maging hindi nakikita, si Yahweh o ating Diyos ang may likha. Sabi ni David, si Yahweh nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay magaharing walang hanggan. O purihin niyo si Yahweh, kayong mga anghel ng Diyos, maging mga anghel na kung minsan ay sinasamba ng mga tao. Kaya nga, huwag natin sasambahin yung mga anghel. Sabi ng anghel kay John D. Bilapid, yung lumuhod siya, nakita niya yung anghel kasi kinakabahan si John D. Bilapid. Pinakita yung mga nangyayari sa hinaharap eh. Sa sobrang takot niya, nakakita ng lumuhod. Sabi ng anghel, natakot, wag ako! Wag ako! Ako'y alipin lang din kagaya mo. Ang Diyos ang sambahin mo. Pero yun, sa sobrang takot ng anghel. Kasi pag inangkin niya yung kadakilaan ng isang Diyos, hiyari siya pagdating ng panahon. Amen? Kaya,
huwag tayo sasamba sa anghel. Ang sabi ni David, pati anghel, kayong nakikinig at sa kanya'y sumunod. Okay? Pero ano yung trabaho ng anghel? Ang sabi ng Hebrew, chapter 1, ano naman ang anghel kung gano'n? Sila yung mga espiritong nilalang para tulungan lang tayo. Okay? Para tulungan ang mga maliligtas. Tayo yun. Kaya, sorry sa mga anghel, ginawa lang sila para tulungan tayo. Hindi natin sila dapat sambahin. Pero kakalungkot, may mga taong sumasamba sa anghel. At nakalulungkot yun. Kasi binibigay nila ang kanilang worship sa mga anghel. At nalulungkot ang Diyos na dapat nilang i-worship. Amen? Kaya huwag na huwag tayo sasamba sa mga anghel. Sabi ni David, o papurihan nyo sa 20 si Yahweh, kayong mga anghel. Okay, pati anghel, hindi lang tayo. Pati anghel dapat. Magpuri kayo, nakikinig at sa kanya'y sumusunod. Amen. 21, si Yahweh nga ay papurihan, buong sangkalangitan, lahat ng mga spiritual, kasi siya lang din ang may gawa nun. Kayong mga lingkod niyang masunurin kailanman. O purihin ninyo siya. Kayong lahat na nilalang, tayo na. Kasama na tayo dahil tayo nilalang din ng Diyos. Sa lahat ng mga dako, nagahari ang may kapal o aking kaluluwa, si Yahweh ang papurihan. Kasi sino ba yung mga may nilalang na kaluluwa? Tayo yun. Na mga taong buhay ngayon, kaya tayo buhay. Amen? Kaya tayo may pakiramdam dahil meron tayong kaluluwa sa loob ng ating trichotomy. Amen? Sa loob ng ating katawan. Okay? Tayo ay binubuo ng katawan, kaluluwa at espiritu. Amen? Kaya tayo yung mga nilalang na yun na merong kaluluwa. Okay? Kaya tandaan natin yan. Kaya wala tayong ibang ibibigay na pagsamba at pagpupuri kundi ang Diyos na creator ng ating buhay at ng creator ng lahat ng ito. Okay? Okay? Akyat ulit tayo doon sa awit 103, 30 naman to 16. 13 to 16. Dito lang tayo, huwag tayong lumayo. 103 muna, basahin lang natin para malaman natin na ang Diyos ay Diyos. Kung paano nahahabag ang Ama sa Anak, kung bakit natin dapat papurihan ng Diyos, gayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Kasi tayo lang kinakahabagan ng Diyos. Alam niya sa alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahantungan. Kasi ang Diyos na kayo lang sa atin, buhat sa alabok. Kaya magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Kaya dapat natin siyang bigyan ng tamang pagsangguni. Bakit? Galing tayo sa alabok at hindi pwede, hindi tayo bumalik sa alabok na tanging ang Diyos lang ang nakakalam ng ating pagkawalay sa mundong ito. Amen? Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad, sabi rito. Sa parang ay lumalago, katulad ng bulaklak. Nawawala, nalalagas, kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na namamasdan. Amen? Kaya huwag natin ibibigay ang ating papuri o parangal sa iba. Sa mga anghel, sa mga kapwa nating tao, sa mga bagay na meron sa mundong ito. Take note ang mga Diyos-Diyosan na tinatawag, ito yung mga bagay o tao na pumapalit sa katayuan ng Diyos sa ating buhay. Okay? Kaya ang tawag doon ay idolatry. Lahat ng mga bagay na pumapalit, pumupukaw na yung atensyon na dapat sa Diyos, ang tawag doon, Diyos-Diyosan. Na dapat nating hindi sinasamba. Kaya ingat tayo, kaya yung sinasabi na wala. Yung buhay kasi natin, kapag doon natin inukol sa mga bagay na yun na pumapalit sa tayuan ng Diyos sa buhay natin, sinasamba natin hindi si Yahweh. Sinasamba natin yung mga idolo na yun. Ano yun? Maaring cellphone, maaring mga teleseries sa palabas, maaring mga magulang natin, maaring mga anak natin. O kagaya ng Korean pastor na nagturo sa amin. Kung pinakikinggan niya yung asawa niya, yung Diyos-Diyosan niya yung asawa niya. Tama po ba? Pero dahil pinakikinggan niya yung Diyos na nag-utos sa kanya na mag-evangelize, kahit ikamatay niya pa, yung Diyos yung sinasamba niya, binibigyan niya ng worship. Tama ba? Kaya sa buhay natin, mag-isip tayo. Medyo masakit, pero ayun ang katotohanan po. Hindi natin pwedeng pasinungalingan ng banal na kasulatan, magkakasala tayo. Magiging bulaan, tagapagturo tayo. Kaya hindi natin ito dapat pilipitin. Grabe naman, pastor. Hindi naman pwede yun. Hindi naman ganun ang Diyos. Hindi po ganun. Ganun talaga ang Diyos kasi yun ang sinulat ng Diyos. Ngayon, hanapin mo na lang sa Bible kung hindi ganun ang Diyos. Para maniwala yung mga tagapagturo na talagang totoo. Na ganun talaga yung Diyos. Tama? Huwag tayong magdadagalang din magbabawas ng banal na kasulatan. Kasala tayo. Yun talaga ang totoo. Masakit man, pero yun ang kailangan natin tanggapin. Lahat ng mga bagay, tao, bagay, hayop,
kinagawian, kinasanayan mo na pumabalik na sa katayuan ng Diyos sa buhay mo, ang tawag doon ay idolatry, Diyos-Diyosan. At mag-iingat tayo. Dahil ang sabi ng awit, nalulupot na ang aking tablet, sabi ng awit, 116, ang buhay natin nawawala, nalalagas kapag ito'y hinanginan, kinukumpara ni Haring David sa mga kagaya ng mga damo sa parang. Sabi dito sa 15, verse 15, 115, ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ng bulaklak, nawawala, nalalagas, kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at di na mamamasdan. Okay? Pag tayo'y nawala sa mundong ito, kaya naman hindi na tayo makikita. Ano sa ibig sabihin nito? Pag tayo namatay, hindi na tayo makikita dito. Amen. At meron na tayong buhay na tatahakin pagdating ng araw na yon. Okay, mapalad tayo pagka naintindihan natin ang pagsamba. Pero kung hindi, hindi tayo mapalad. Alam naman natin yung dalawang buhay na yon. Daniel 12:2. Buhay na walang hanggan at kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Kaya ingat tayo. Kaya yung buhay natin, isipin natin, hindi tayo mabubuhay panghabang panahon sa mundong ito. Darating ang araw na mawawala ang buhay natin at ang mundong ito ay walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Amen. Lahat ay iguguho, kaya magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos at ang tunay na pagsambay sa Kanya lamang natin ibigay. Amen. Yan kung bakit tayo dapat magpuri at magbigay ng tamang respondi sa Diyos. Kasi siya ay Diyos at alam niya ang lahat ng bagay, siyang lumalang sa atin at sa lahat ng bagay. Okay? Siya ang makapangyarihang Diyos na sinasabi ni Jeremiah 33:2. Ako si Yahweh, ang lumalang ng daigdig. Sabi niya doon, Jeremiah 33:1. Ako si Yahweh, ang lumalang ng daigdig. Okay? Kaya dapat tayong matakot sa Kanya at ibigay ang pinaka-the best na pagsamba. Creator natin siya. At kailanman hindi mababago yun. At kung gusto niya, anytime pwede tayo kunin, nasa sa Kanya yun. Hindi natin kayang bigyan ng haba ang ating buhay. Ang tanging Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Kaya, bakit natin dapat ibigay sa Kanya ang tamang pagsambuli o ang worship na tinatawag? Kasi siya ang creator natin at siya ang lumalang ng lahat ng bagay at nakakaalam kung saan lang ang hangganan ng buhay natin. Kaya, no choice. Amen? Kung gusto natin mabuhay kasama siya, bigay natin ang tamang pagsangguni sa Kanya. Okay? Para ma-appreciate niya sa ating mga buhay. Amen? Pangalawa. Malapit na tayo. 10 minutes na lang. Okay, pangalawa. Bakit natin dapat bigyan ng tamang respondi o tugon ng Diyos sa ating mga buhay? Pangalawa, dahil sa Kanyang mga ginawa. Amen? Dahil hindi lang ang Diyos basta manlilikha. Hindi lang ang Diyos ang lumalang ng buhay mo. Hindi lang ang Diyos lumalang ng daigdig na ito. Dahil meron siyang espesyal na bagay na ginawa sa atin. Amen? Ano yun? Na siya ay nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Kasi wala na dapat tayo eh. Lahat dapat ng mga sinisinan mapupunta na sa impyerno eh. Yun ang totoo sa totoo lang eh. Lalo na pagka nagtagal, lalo na yung hindi pa dumating si Jesus Christ, nabubuhay pa yung Old Testament, yung pamumuhay ng Old Testament. Sino makakalam ng pamumuhay ng Old Testament? Taas kamay. Yung pamumuhay ng mga tao sa Old Testament, ano yung buhay nila? Bakit dumami yung tao? Dahil kalaibakadan. At dumami yung tao dahil sa kanila sila yung nagkasala, kaya lahat ng tao ay pinanganak ng makasalanan. Ngayon kung yung buhay natin, yung buhay ng Old Testament, ano mangyayari sa atin? I-summarize yun. Pero bakit? Puro kasalanan, bakit? Walang tutubos. Bakit? Ba't walang tutubos? Mauubos lahat ng hayop. Naintindihan niyo po ba? Alam niyo po ba yung buhay ng Old Testament? Pinapatawad ka sa palagay mong alam mo, pag nakahandog ka ng mga toro, baka, tupa, na mga walang dungis, walang sakit, maputi, panganay, mamimili ka. Pero sa sobrang dami ng tao common sense na lang, literally natin pag hindi dumating si Jesus panahon ng Old Testament, ano mangyayari sa tao?
makakayang kaluguran ng Diyos. Hindi talaga totoong nakakahugas ng kasalanan yung mga dugo ng hayop na hinahandog. At yung isipan ng Old Testament doon, okay na ito, mabuti naman ako, maliligtas na ako. Pero yung dugo mong makasalanan, kailanman hindi mahuhugasan yan. Amen? Pero salamat sa Diyos na creator ng lahat ng bagay na dapat nating binibigay ng worship, dahil kayo na lamang ang pag-ibig niya sa atin. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang bawat tao na sasampalataya, hindi na maghahandog ng hayop. Amen? Tatanggapin na lang siya sa buhay niya bilang Panginoon. Hari at Diyos ng kanyang buhay. At maliligtas na. Amen? Pero hindi mo na kailangan makipag-away. Hindi mo na kailangan makipag-agawan pa ng mga handog na tupa. Baka na walang sakit. Hindi mo na kailangan pa pusisahin. Ano ba ito? Panganay po ba ito? Tama mo ba? Hindi mo ka na kailangan gawin yung mabuti gamit yung sarili mong isip, lakas, kakayahan na mabibigo ka lang din naman. Kasi hindi mo kayang gawin na yun. Amen? Ibinigay niya na si Jesus para sa atin. Ito yun yung bagay na dapat natin laging naaalala sa ating mga buhay. Merong ginawa ang Diyos sa buhay natin ng mga mahiwaga. At ang hiwaga na yun, si Jesus Christ na namatay at muling nabuhay sa krus. Amen! Kaya dapat natin ibigay ang tamang pagsambahagin natin kaya dapat ibigay ang tamang pagsangguni sa Diyos kasi siya ay may ginawa sa buhay natin na bagay na hindi kaya gawin ng ninuman. Siya ay nagmahal sa atin ng walang katapusan. Amen? Agape love, unconditional love. Amen? Kaya purihin ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya ang lahat ng pagkamal at papuri. Bakit natin kailangan ibigay sa Diyos ang tamang tugon at sangguni? Kasi may ginawa siya. Ultimong anak niya ibinigay niya para sa atin. Yung Korean pastor, buhay niya, ultimong buhay niya, kaya niyang ibigay para turuan tayo. Turuan kami na nangangailangan turuan kasi ang labo pa ng aming mga kaalaman eh. Kahit buhay niya, kaya niyang ibigay para maturuan ang bawat tao na sa palagay niya magiging tagapagturo din sa hinaharap. Kagaya namin na mga nag-aaral para magturo din sa inyo. Amen? Nakita niyo yung buhay ni Jesus? Buhay ng Diyos sa buhay ng Korean pastor na yon. Sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan mo yung sarili mo. Pasanin mo yung krus ko at hala na. Tayo na tayo. Ganyan yung ginawa niya. Kung yung sarili niya, gusto ang susundin niya, hindi na siya pupunta dito. Magpapagamot na lang siya. Kasi sila yung nagbibigay ng pagkain namin doon. Nagbabayad ng tulugan namin. Nagbibigay ng pamasahe namin ng balikan. O, may sakit siya. Ipunin ko na lang yun, ipapagamot ko na lang. Kung kaisipan niya yun punin ko na lang to, yung mga sponsor sa akin. Punin ko na lang kasi malala yung sakit ko para gamot ko, pero hindi niya gagawin yun. Hindi yun ang utos ng Diyos sa kanya eh. Amen? Ganun yung bagay na dapat natin sa alang-alang. Pag hindi inuutos ng Diyos sa atin, kahit tama pa ito sa palagay natin, kailanman hindi ito magiging tama sa Diyos. Yan ang pamumuhay. Religion na tinatawag. Pero pag sinusunod mo, ang hindi mo gusto at ang salita ng Diyos yun, pamumuhay sa Espiritu ang tawag doon. Pamumuhay na nabubuhay sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Na ipinakita niya bilang huwaran sa atin na dapat natin tularan sa ating mga buhay. Amen? Hindi tayo perfecto. Pero kapag ka ang Diyos ang nabuhay para sa atin, tayo mga hindi perfecto, magiging perfecto sa paningin ng Diyos. Magiging perfecto tayo sa ating pananampalataya. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan sa bawat tao. So yung sanlibutan, sa ibang salin, sa katauhan yun, mga tao ang tinutukoy. Ibigay niya ang kanyang anak upang individual, ang sino man, individual yun bawat isa, kasi dapat tayo maghahayag personal. Kakaroon na tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi tayo mapapahama, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya tandaan natin yan. Pangalawa, dahil may ginawa siya sa atin, kaya dapat natin siya bigyan ng tamang pagsangguni. At medyo mahaba na yung oras natin. Awit 103.2. Pag binasa natin yan, 103.17, 103.2. Pag binasa, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Okay, alin mabuti niyang gawa? Siya'y namatay. Yung anak niya, binigay niya at namatay sa cross. Si Jesus, namatay sa cross at muling nabuhay. Yun yung mabubuting gawa niya.
sa atin na dapat nating bigyan ng tamang respondi. Okay? Siya ay namatay at muling nabuhay. Ang Diyos naman, tiniis niya yung kaisa siyang anak niya, nakasama niya sa pasimula pa, ibinigay niya para sa atin. Amen? Tapos 103:17, balik tayo, awit 103:17. Ngunit ang pag-ibig ni Yahweh ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala rin katapusan. Kaya tayo, mahalin din natin si Yahweh. Kapag minahal natin siya, ang matuwid niyang gawa ay walang rin katapusan sa ating mga buhay. Kasi bakit? Even eternal life, yung pinangako ng ating Panginoong Jesus. Hindi literal na buhay sa mundong ito. Hindi tayo dapat mabuhay lang sa Lumang Testamento. Sinet aside na ni Jesus yan at pinumuhay na natin ngayon yung buhay ni Kristo. Ang panibagong buhay sa New Testament. Amen? Nananampalataya at umaasa na darating ng araw makakapiling natin ang buhay na walang gana, walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Amen? No, naiintindihan natin. Medyo mabilis niya, ha? Mahaba na yung oras natin, oh. Kunti na lang. Okay. Awit 103, 6 to 7. Yan. Awit 103, verse 3. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagumot niya ang lahat. Bakit natin dapat bigyan ng tamang pagsangguni ang Diyos? Kasi mga karamdaman natin eh. Pinapagaling niya. Amen, ano ba? Ang sa bigit ng kamatayan, ako ay iniligtas at pinagpala ako sa pag-ibig niya hawag. Pinatawad ang ating kasalanan sa kaparusahan sa impyerno. Inahon niya tayo ron kung sasampalataya tayo kay Jesus. Sa sarili, ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Si David, bakit? Sa lahat ng timbahan, sabi ng awit kay David, si David, si Saul, pumapatay, 1,000. Si David, 10,000. Kaya mo yun? Baka makipagsutukan ka dyan sa kali. Isang sama ka lang sa'yo, bagsak ka na. Si David, 10,000. Amen? Kaninong lakas yun? Lakas niya ba yun? Hindi, sa Diyos yun. Amen? Kaya nga siya nagkasala na nagsenso siya kasi hindi naman sila nananalo gamit yung lakas niya si David, hindi naman, makiisip siya. Sanay siya sa pastulan, pero 10,000 tao, may ibang suntukan ka doon. Tatalunin mo, kalokohan yun, dito yun. Kaya, ang lakas ni David, lakas ng Diyos yun. Kaya dapat natin siyang bigyan ng tamang pagsangguni sa atin. Tama! Kagaya naman tayo nakikipagbaka sa libo-libo. Hindi libo-libong tao, libo-libong pagsubok, libo-libong spiritual being, mga fallen angel, mga pakanan ng kaaway sa himpapawid. Amen! Tayo nakikipaglaban hindi sa mga tao, Ephesians 6, kundi sa mga hukbo ng mga makapangyarihan sa himpapawid. Yun yung mga fallen angel, espiritu ng sakit, espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng kalayawan, espiritu ng luho, galit, puot at sama ng loob, at ngayon nalampasan na natin. Amen! Yun yung mga kalaban natin ngayon ng mga 6,000 volume above. Legion. Yun yung tinatawag ni Legion sa banal na kasulatan. Yung pinalayas ni Jesus, yung sinasapian ng demonyo. Sabi niya, anong pangalan mo? Ako, si Legion. Ibig sabihin nun, ako si Batalyon. Legion, ibig sabihin yun, 6,000 na masasamang fallen angel na nasa kanyang katawan. Diba, ako, isang tao. 6,000 na mga spiritual na masasama nasa loob ko. Pero yun yung kalaban natin. Pero salamat sa Panginoong Jesus namatay siya sa krus at muling nabuhay. It is finished. Naganap na. Amen? Kaya pwede na natin utusan yung mga masasamang espiritu na yun. Maliban na lang, kung napamahal na tayo sa Kanya, ayaw na natin iwasan. Ayaw na natin tumawag sa Diyos. Uy, ang cute naman ang masamang espiritu sa akin. Okay na ako dito. Espiritu lang lagi pupunta ako sa SM. Ay, nalalamigan ako doon. Tawa! Espiritu na lagi na lang akong alam sa cellphone. Okay na eh. Na? Mga ganun bagay. Ayun, kalaban natin, hindi kagaya ni David literal. Alam mo ba, nag-gets nyo mo? Pero ba, totoong worship, ang bigay natin sa totoong Diyos. Nagbigay sa atin ng metanoia. Repentance, metanoia sa salitang Griego. Yang ibig sabihin, nagbabago. Kaya, Lord, salamat po sa kapatawaran at patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan sa pangalan ng Jesus.
dapat unti-unti may nagbabago dyan. Hindi yan instant, minsan gradual yan, pero dapat may pagbabago. Dati wala kang panahon sa church, wala yung kalokohan, pero ngayon parang yung paa mo mahambang mag-isa no? Parang gusto ko itungo sa church Pumupunta ako, pakinggan mo yun, Holy Spirit yun, sundin mo yun. Kasi sabi ni Pablo, hindi ako gumagawa ng kasalanan na nanatili sa akin kasi gusto kong maging mabuti. Ayaw lang talaga ng katawan ko Kaya ni Diyan, banal na Espiritu, para tulungan tayo. Ihahakbang nila, ikaw naman sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Para makita mo ang totoong pagbabago sa buhay mo. Labanan mo yung laman. Alam niyo ba ang susi? Na isa sa tinuro sa amin doon para tayo ay matirahan ng banal na Espiritu sa buhay natin. Magaling tayo sa kasalanan. Yun yung susi. Kasi tayo, minamahal natin yung kasalanan Alam natin mali, gusto pa natin Tama. Pinapakinggan pa natin yung mali Ang sabi ron, kung gusto mo mangyari yan, born again ka, magaling ka sa kasalanan. Kaya naisip ko, nabalikan ko yung buhay ko noon, nung naninigarilyo pa ako sa Bibles. Talagang sinuko ko sa Diyos yun. Nagkaroon ako ng pagod, nakaramdam ako ng pagod, sawa sa paninigarilyo ko. Kaya tama siya. Tama siya. Kasi yun yung naramdaman ko talaga sa buhay ko. Nagkaroon ako ng discernment na galit ako sa sigarilyo. Grabe itong sigarilyo ito. Ganun ang nararamdaman ko. Ayoko na talaga nito. Hindi tama ito. Hindi dapat ako habang palong ganito. Nangangaral na ako. Naninigarilyo pa ako. Wala man nakakakita sa akin. Nakikita ko ng Diyos. Lord, nakikita mo ako. Alam mo ang buhay ko. Alam mo yung puso ko kung paano ko nais maglingkod sa iyo. Hindi ako karapat dapat. Alam ko po yun. Pero gusto ko maglingkod sa iyo. Hindi mo naman ako matitiis Tatanggapin mo ako kasi sabi mo yun Kaya naniwala lang ako sa salita ng Diyos na ng palataya. At pag-uwi ko gumawa ng himala ang Diyos sa buhay ko. Nakalimutan ko na yung paninigarilyo. Yung kinikwento ko, totoo po yun. Kala ko may sakit ako pero wala naman. Pero yun ang kasagutan ng Diyos sa buhay ko. Okay? Kaya tayo manatili lang tayong laging nananampalataya, pag-asa at katotohanan na dulot ng kanyang salita. At mamuhi tayo sa kasalanan na nagagawa natin. Huwag natin mahalin. Oo, may mga natitira tayong kasalanan pero hilingin natin, hindi natin kaya yan. Ang hindi kaya ng tao, kaya ng Diyos yan. Amen? Kaya palakpakan natin ng Diyos. Kaya ng Diyos siya sa mga bagay na hindi natin kaya. Kaya dapat natin ibigay ang tamang pagsanggulan sa Diyos. Bakit? Una, siya ay Diyos, Creator natin at Creator ng lahat. Pangalawa, dahil sa Kanyang ginawa. Okay? Sa Kanyang ginawa. At panghuli, bakit? Dahil sa Kanyang gagawin. Okay? Ano ba yung gagawin ng Diyos? Pagdating ng panahon, walang matitirang bato sa ibabaw ng kapabato. Kaya nga sabi ng mga ngaral, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Ngayong kabataan, inaalala niyo ba ang manlilikha niyo? Kanalayan, inaalala niyo ba yung iyong manlilikha? Katatayan, inaalala niyo ba yung iyong manlilikha? Hanggat ikaw ay may lakas, hanggat kaya mo bang umakyat sa matataas na lugar, hanggat hindi na puputol ang talikalan ng timba, yung ilawan ay hindi mo bumabagsak kasi darating ang araw tatabunan tayo ng makapal at madilim na ulap. Maraming tatangis sa lansangan. Amen? Hindi na natin makikita yung mundo. At lilipasan na tayo ng pagnanasa sa ating mga minamahal. Wala na tayong pakiramdam, manhid na tayo, matanda na tayo, ugod-ugod na tayo. Hindi na natin kaya maglakad. Kailan pa natin mabibigyan ng worship ng Diyos? Pagsamba sa Diyos ng katotohanan. Kapag huli na ang lahat sa buhay. Wag! Kaya alalahanin natin ang manlilikha. Kasi lahat ng ating ginagawa, hayag manalihin, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapabato, Hebreo. Ang mundo ay parang David, balabal, na ititiklo pagdating ng araw, Hebreo 1:10-12. Pag binasa natin yun. Amen? Kaya dapat matakot tayo sa kayang gawin ng Diyos. Kaya bigyan natin siya ng tamang pagsangguni sa ating mga buhay. Okay, balik ulit tayo sa awit. Bakit natin dapat bigyan ng tamang pagsangguni ng Diyos? Awit, chapter 1, verse 4-6. Punta tayo sa awit 1. Awit chapter 1, verses 4-6. Yes, 4-6. Oh, mali. Awit 1, 4 and 6.
Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito'y tulad ng ipa. Hanging siya'y nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan. Siya'y ihiwalay sa grupo ng mga banal. Okay, tandaan niya lang. Pag tayo masama, ihihiwalay tayo sa grupo ng mga banal. Matthew 13, 49 to 59. Basahin din natin. Matthew 14 at 13. 49 to 59. 49 to 51 pala. Okay, 49. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig kasi gugulaw lang Diyos yung mundo eh. Sabi rito, pag nangyari yun, darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa matutuwid. Ngayon, sipin mo yung sarili mo kung gaway masama. Ihiwalay ka sa mga matuwid. At ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at magagalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. Kaya dapat naunawaan natin ito. Pag tayo hindi nagbabago sa buhay natin at sinasabi natin kilala natin ng Diyos na hindi naman pala totoo, sabi rito, mananangis ang ating at magnganit ang ating mga ngipin. Amen? Matthew 25:32. Punta naman tayo sa 25:32-33. Matthew pa rin. 32 to 33. Sabi rito, titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Tulad ng ginawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanan ang mga tupa at kaliwa naman ang mga kambing. Yan, pinag-iiwala yung tupa at kambing. Kambing, mga matitigas ang ulo niyan. Yung mga tupa, yun yung mga nakikinig sa pastol. Amen? Matthew 7:21. Matthew 7 naman. Yung kanina ito yung nakakatakot na verse sa Bible na sinasabi nila. 7:21. Ito yung pinaka-nakakatakot sa lahat. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay papasok sa karayaan ng langit. Lahat tayo tumatawag sa Diyos ng Panginoon, ha? Tandaan natin, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, ano ang kalooban ng Ama? Alam ba natin ito? Taas ka ba yung alam kalooban ng Ama? Pwede mo bang malaman buwan sa inyong labi? Binabalakas ang loob na magsasabi ng kalooban ng Ama. Oh, isa yan sa kalooban ng Ama. Yan, kasama yan. Pero ang pinakamahalaga na dapat natin alam ang kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama ay makipag-isa tayo sa kanyang anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi magagawa natin ang lahat ng bagay na yan kung nasa atin si Jesus. Okay? Katandaan natin ito. Sabi ng Hebreo 10:9, I will do it for you. Okay? Gagawin ko ito. Kasi sabi niya sa Ama, ako'y naririto para gawin kasi walang pwedeng gumawa eh. Siya lang. Voluntary. Gagawin ko ito, Ama. At sa atin siya nakatingin. At nakatingin din tayo kay Jesus. Imagine mo si Jesus nakatingin sa iyo. Panginoon, hindi ko kayang maging matuwid. Hindi ako pwedeng pumasok sa langit. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ito sa iyo. Amen? Hebreo 10:9. Pag binabasa mo yan, magkakaroon ka ng pag-asa. Hindi mo kaya umakit sa langit mag-isa. Huwag kang mag-alala. Basahin mo yan na nakatingin sa iyo si Jesus. Panginoong Jesus, hindi ko kaya ito. Hindi ko matuwid. Walang matuwid. Kaya wala kahit isa. Huwag kang mag-alala. I will do it for you. Amen? Kaya ang kalooban ng Ama ay maghari ang ating Panginoong Jesus sa atin upang magawa natin ang mga bagay na kailanman hindi natin kayang gawin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos, mayroon tayong pag-asa sa kanyang buhay. Amen? Sa kanyang pangalan. Nagagawin niya lahat ng bagay para sa atin. At hindi na tayo sasabihin, lumayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Bagkus maririnig natin, well done, my good and faithful servant. Amen? Sino yung nangalabit na marinig buwan sa Diyos yun? Amen? Dapat tayo. Bakit? Yung mundong ito, wala na nakakahiyon eh. Malala na ang sakit ng mundo natin eh. Pasama ng pasama ang mundo eh. Sabi ng 2 Timothy, talaga mangyayari yan eh. Mapapagpun ng kasamaan ng mundo. Gusto niyo bang manirahan ng masama yung mundo? Gusto niyo ba yung anak niyo pagdating ng araw, murah-murahin ka lang yan? Babatong-batukan ka na, pagtanda mo na? Amen? Siyempre hindi. Anong gagawin natin? Lumaki tayo sa Diyos. Para maghangin sa atin at mabuhay sa kanyang katuwiran. Okay? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa iyo,
hanapin mo ang paghahari ng Diyos at lahat ng ito'y idaragdag niya sa iyo. Amen? Hindi yung yamang literal. Yung yamang espiritual, yung kapanatagan ng ating mga buhay. Kasama ang buhay na walang hanggan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, even eternal life. Amen? Yung buhay na masagana at ganap si Jesus Christ lang yun at wala nang iba pa. Amen? Kaya ang Panginoon, ang Diyos Ama at ang Espiritu nabubuhay sila sa isang buhay na walang hanggan na nabubuhay sa buhay natin dito pa lang sa mundo ito. Amen? Kaya tandaan natin yan, mga magulang, mga kapatid. Ano ba? Malakias, ito yung mga pangako ng Diyos. Malakias 4:1-3. No, basa-basahin na natin, malapit na. Malakias. Sobra na tayo, 11:30 lang dapat eh. Malakias chapter 4, verse 1-3. Sabi rito, dati ng araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutubukin ang mga palalo at masasama. Gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh na mga pangyarihan sa lahat. Ngunit, pangako ito ng Diyos sa ating mga umiibig sa Kanya. Ngunit sa inyo na nagpaparangal, sa inyo na mga nagpupuri. Okay? Sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw at ang sinag nito'y magpapagaling sa inyo. Lulugdan kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masasama at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok. Sabi ni Yahweh, alalahanin ninyo ang mga itinuro ni Moises ang mga tungtunin at kausang ibinigay ko sa kanya sa bundok ng Sinai. Amen? Upang sundin ang bansang Israel. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw na Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakasundo ang mga ama at ang mga anak kung hindi mapipilitan akong magtungo riyan at ganap na wawasakin ang inyong bayan. Kaya pagdating ng ating Panginoon, meron tayong pag-asa na pagdating ng araw na yon, tandaan natin, makakasama natin siya. Amen? Malakias 3:16-18. 3:16-18. Sabi dito, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh. Kasi sabi ng mga taong masasama, ayaw na namin maglingkod sa iyo. Bakit yung sinasabi, ayaw nyo maglingkod sa akin? Kasi kung sino yung masasama, yung pa yung pinagpapala eh. Amen? Tama ba? Karamihan sa mga mayayaman sa mundo, yung puro wala nang kinikilalang Diyos eh, di ba? Wala nang pagsamba, sila na yung nasusunod, sila pa yung nangungurakot, ng kabangyaman, ng papayaman. Hindi naman yung nakikita sa church, may mga churches na maliliit, hindi nila tinutulungan. Tama po ba? Pero sabi nito, huwag na kayong magreklamo, haan nyo lang sila. Isipin nyo na lang yung Romans chapter 1, at hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang madilim na pag-iisip hanggang hindi na nila malaman kung ano ang katotohanan. Nakahaka sila. Isa lang ibig sabihin nun. Pag nagpatuloy sila sa ganung buhay, wala na silang pag-asang maligtas. Pero tayong mga kumikilala at nagtitiis dito sa mundong ito, ang sabi ng Diyos, Malakias 3:16, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh at pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa Kanya. Amen? Biruin yun sa mga taong nagpupuri ng totoo sa Kanya at gumagalang. Ang paggalang ay isang pagsamba kay Yahweh. Anong sabi rito? Ipinatala ang mga pangalan natin sa isang aklat. Amen? At ang pangalan na yun napakalaga. Pag hindi yun nahanap sa aklat sa langit, hindi ka kailangan makakapasok doon. Amen? Magiging akin sila. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sarili akin. Wow! Napakasarap pakinggan ang sabihin ng Diyos na ikaw ay akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa Kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya huwag tayong mahinawa sa ating paglilingkod na ginagawa ngayon. Kasi pagdating ng araw, tayo rin ang magkakamit nito kung hindi tayo magsasawa, sabi ng banal na kasulatan. Oo, sa panahon ngayon, nahihirapan tayo. Ang iba sa atin, nahihirapan sa kanilang buhay pinansyal, sa kanilang kalusugan, sa kanilang relasyon, sa kanilang pamilya. Pero pagdating ng araw na yun,
kung tayo hindi magsasawang maglingkod sa Diyos, na kahit buhay natin ay kapalit, nakakamta natin ang totoong kapayapaan sa langit kasama si Jesus Christ na buhay na walang hanggan. Amen! Purihin ang Diyos, palapakan natin ang Panginoon sa kanyang lahat ng parangal at papuri. Sa kanya lang at wala nang iba. Amen? Awit 1, 1-6. Basahin natin. Awit 1. Basahin na lang natin ang basahin. 1-6. Mapalad ang tao hindi nakikinig sa bayo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa utusan ni Yahweh, pinubulay-bulay niya ito araw at gabi. Katulad nila ay pulong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatanay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya ay nakalaan, siya ay ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hahantungan. Amen? Ngayon ang tanong, sino gusto maging masama? Taas kamay. Wala, kasi walang gustong mapahamak. Amen? Sino ang gustong magpuri na totoo sa Diyos? Amen? Dapat tayo, bakit? Pinangako niya ang buhay na walang hanggan si Jesus sa atin na umiibig sa Kanya. Amen? Kaya dapat natin gawin, Romans 12:1. Ialay ninyo sa Diyos ang inyong mga buhay bilang buhay na handog, banal at kalugod sa Kanya. Romans 12:2. Ang katibayan na inalay mo yung buhay mo, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang higit ninyong maunawaan o natin maunawaan ang ganap na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya lahat ng parangal at papuri. Purihin ang dakilang Diyos. Kaya bakit natin dapat bigyan ng tamang pagsangguni ang Diyos o worship ang Diyos? Si worship, it is a proper response to God. So bakit natin ito dapat ibigay sa Diyos? Number 1, dahil ang Diyos natin ay creator. May naglalang ng buhay natin at ng lahat ng mga nakikita at hindi. Lahat dito sa daigdig. Maging sa kalangitan. Pangalawa, dahil sa kanyang ginawa, siya'y namatay at muling nabuhay sa cross para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Para pumasok sa puso natin, para maging buhay na walang hanggan sa buhay natin. Amen. At pangatlo, matakot tayo sa kaya niyang gawin sa atin kasi siya lang ang may lang sa atin at siya lang ang may karapatan gumawa ng mga bagay na nauukol base sa ating mga mabubuting ginawa, masasamang ginawa dito sa mundo habang tayo nabubuhay. Amen? Kaya hanggang di ba dumating ating Panginoong Hesus, mag-worship tayo ng totoong worship, huwag yung emosyonal lang. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo manalangin sa Diyos. Lord, salamat sa iyong salita namin na pakinggan, purihin ka. Hinayag mo ang katotohanan nawa, Panginoon, higit namin itong malaman at magawa din sa aming mga buhay. Pagkabayan mo kami sa aming pamumuhay hanggat hindi ka pa bumabalik. Gamitin mo kami para sa mga tao pa na nais mong makakilala sa iyo dahil yun ang aming buhay, Panginoon. Salamat, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Sige na, Brother Neron. Okay, purihin.